nakakatawa to si Erwin Tulfo, di ba? Ibabangga po natin yan sa isang dating Chief Justice. Sabi ni Erwin Rafi pala to. Sabi ni Rafi Tulfo ngayon, 15 boto lang ang kailangan, hindi 16 para makonvict si BP Sara. Rafi Tulfo. Erwin Tulfo kasi yung sa title niya eh. Which is equivalent sorry ate. Pares naman sila Tulfo. Yan po ang pahayag ni Senator Rafi Tulfo. Alam mo, Senator Rafi Tulfo, no? Hindi po yan usapin ng magkasawa na pwede mong pagpasya. Hindi po nakukuha tong ganitong usapin, Senator Rafi Tulfo. Yung mga Tulfo talaga na pagulo sa Senado, magkasawa na pwede mong pagpatiin. Kabago-bago lang sa politika, ang daming humahanga sa inyo nung hindi pa kayo senator. Dahil nilalabanan nyo yung korupsyon, nilalabanan nyo yung masamang ginagawa ng mga tiwaling pulisman yan, politiko o tiwaling tao. Pero ngayon, anong nangyari? Kayo ba yung mismong nagpapakita na tiwali kayo? So yun ang mga insan, magandang araw sa ating lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik at muli po kayong iniimbitahan, lalong-lalo na po sa mga nanonood lang pero hindi po nakapag-subscribe dito sa ating channel. At doon din po sa mga bago lang na napadaan o napasilip dito sa ating channel. Mag-subscribe po kayo mga insan. Huwag po kayong matakot, libre lang naman po ang mag-subscribe. At syempre, i-hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo lagi pag may mga video tayo na ilalabas natin. Isang like, share, and subscribe mga insan. Sobrang laking bagay po niyan dito sa ating channel. Kaya naman, ito, pag-usapan natin to mga insan. Napakaganda na itong pag-usapan. Kasi, alam ko naman na medyo hindi ligid sa inyong kaalaman na ito si Mr. Bendalo, Erwin Tulfo. Ano to mga insan? Yung mga nasobrahan na siguro sa pagmamarunong niya sa batas. At eto, kinamti siya ngayon, binutata siya. Butata siya, suplak siya dito kay ex-Justice Davide sa pagmamarunong niya sa batas, mga insan. Minsan kasi kung alam mong wala tayong masyadong alam daan sa mga batas, wag natin pangunahan yan. At minsan din kasi, wag mong babaliin yung batas. Ginawa nga yan para may guidelines tayo na sinusunod, dapat natin sundin, kaya ginawa yan. Minsan may mga batas talaga na dapat amyendahan, katulad netong batas nung sa juvenile nga, medyo itaas o ibaba ng konti yung dapat kasuhan. Kasi kung maalala nyo mga insan, bagong-bago lang to yung nangyari dyan sa Tacloban City, 'di ba, na walang habas na maril. 'Di ba? Ilan libang mga estudyante diyan yung nawalan ng buhay at marami ding sugatan. 'Di ba? Ang nakakabwisit nga lang mga insan, etong si Claire Castro parang hindi abogado kung mag-isip. Bakit daw kailangan ng intelligence funds sa mga paaralan? 'Di ba? Kasi 'di ba, yun yung dating ginawa ni BP Sara Duterte noon eh. 'Di ba? Yan yung purpose noon. Hindi ko mo intelligence funds ang kailangan sa itinuturing na silang terorista, hindi naman ganoon, anti-Claire. Diba talaga mga basa din ng ibang abogado mga insan, di ba? Alam mo yung abogado na magaling lang mag-memorize, abogado na may talino talaga at alam talaga nila sumuri sa batas. Di ba? Hindi ko alam kung kaya ganyan mag-isip ngayon si Claire Castro kasi siya, anti-Duterte na siya. Hindi natin alam mga insan at talagang gusto niya lang soplakin o kalabanin yung pahayag ni BP Sara Duterte. Pero sa katotohanan nyo, napakaganda nun mga insan. May intervene mo, maiiwasan mo yung mga ganyang pangyayari kung nagkaroon kayo ng intelligent funds, masusing pag-iimbestiga diyan sa kanila na ginawa ng mga bata. Kasi parang may sinundan sila eh. Diba? Pansinin nyo yung damit na suot mga insan, pati doon sa mga nangyari, doon sa mga ibang bansa, pareha sila ng damit. So ibig sabihin, meron silang sinusundan. At wag naman po sana mangyari, may bali-balita din mga insan, na posibilidad na mangyari din yan sa ibang paaralan. 'Di ba?
Kaya maging maingat po tayo mga insan, lalo na doon sa mga may anak natin nag-aaral at sa mga paaralan naman, paigtingin po ninyo yung seguridad. Kung kailangan i-ano yung mga bag, inspeksyonin, gawin po natin para naman ito sa sa kaligtasan ng mga estudyante. So ito mga insan, gawin na natin na mag-react na po tayo dito sa pagsupalpal kay Bendalo Erwin Tulfo. Pasok! Sabi ni Rafi Tulfo ngayon, 15 boto lang ang kailangan, hindi 16 para makonvict si Vicky Sara. Alam mo, Senator Rafi Tulfo, no? Hindi po yan usapin ng magkasawa na pwede mong Gusto pagpasyahan. nyo talagang Hindi po ito may si Vicky kinokompromise. Sara Duterte. Hindi nyo Yung kasi makuha nakalagay yung po sa 16 konstitusyon, hindi po pwedeng i-compromise. Latest update PH pala. Ito, nakakatawa to si Erwin Tulfo, di ba? Ibabangga po natin yan sa isang dating Chief Justice. Sabi ni Erwin Rafi pala to. Sabi ni Rafi Tulfo ngayon, 15 boto lang ang kailangan, hindi 16 para makonvict si Vicky Sara. Rapi Sa ngayon, Tulfo. Erwin Tulfo kasi yung sa title niya eh. 14.6, which is equivalent to 15 Sorry ate. Pares naman sila Tulfo. Yan po ang pahayag ni Senator Rafi Tulfo. Alam mo, Senator Rafi Tulfo, no? Hindi po yan usapin ng magkasawa na pwede mong pagpasya. Tama. Nabigyan mo mula ng panghotel, ikaw nasasagot ng panghotel, pamimeriendahin mo pa sila. Okay na, napagpati mo na. Hindi po to kino-compromise. Yung nakalagay po sa konstitusyon, hindi po pwedeng i-compromise. Tama. Huwag niyong babaguhin. Kung nakalagay po sa konstitusyon na 24 ang senador ay 16, kinakailangan mo munang tanggalin yung mga senador para mawala po sila. Pag sinabi po bang nakakulong ang senador, hindi na senador? Kaya nga, pag sinabing nagtatago, hindi na senator. Napakatagal po ni Laila de Lima na nakakulong. Sabi niya nga, 7 years daw siya nakulong. Pero siya po ba hindi na senador nung siya'y nakakulong? Senator pa rin. Wala naman nagbago. Senador pa rin May si sahod pa Laila rin. de Lima. Hindi po ito nakukuha. Hindi po nakukuha tong ganitong usapin. Senator Rafi Tulfo. Yung mga Tulfo talaga Hindi na po ito pagulo sa buhay Senado, mag-asawa na pwede mong pagpatiin. Kabago-bago lang sa Nakulungan si politika, Chico, ang hindi dami na na pwede. nilang ginawang kalokohan. Hindi na siya nagtatago sa iba to. Nagagawan ng gobyerno Tama. dahil nakikipagtulungan sa ICC. Tama. Wala nang jurisdiction pero ICC warrant pa rin yung pinapairal nila. Ano yun? Hindi na siya senador. Tanggalin niyo muna bilang senador. May paraan para matanggal. Si Kiko Barsaga, tinanggal Tinanggal bilang nila. congressman. Oo, binoto ng tao yun. Tanggalin niyo muna. Bago kayo magkwenta ng 14.8. Wala na, tas 50 na yan. Yan ang Gusto nila, problema 13 na lang daw kailangan ng bumoto eh. ng Talagang gustong-gusto talaga nila Sobrang mga insan. pagkatuta Alisin yung ninyo. VP Sara Duterte. maski yung Eh, batas malalim na kaya plano yan sila mga Ayon insan. po sa Malalim talaga na dating plano Chief yan. Justice, ito po, luma ng quotation yun, no? Yung kay Chief Justice Hilario Davide. Ano po pagkakaiba ni Chief Justice Hilario Cavite? Chief Cavite. Justice Hilario Davide, sa iba pong nagsasalita tungkol dito. Si Chief Justice Hilario Davide, bukod po sa Chief Justice siya po ay isa sa mga gumawa ng konstitusyon. Kaya po kung meron pong Galing, kung galing. meron pong mas may karapatan pong mag-interpret niyan, yung dating Chief Justice at kasama sa oo. mga gumawa ng Kasi kasama siya konstitusyon. sa gumawa ng constitution eh. Okay. Sabi niya noon, teka, may peche yan na sinabi. Hindi po yan ngayon eh. Hanapin mo, Idol Badong. Huwag kasi ninyong babaguhin yung konstitusyon. Pag hindi kasi pabor sa inyo, ayaw nyong tanggapin eh. Gusto nyo yung nakakapabor sa inyo eh. Diba itong mga Bendalo brothers na to, Okay. Paliwanag ko lang po sa inyo yung sitwasyon. Kareho po ito ng sitwasyon ngayon. okay.
Former Chief Justice Hilario Davide, a framer of the 1987 Constitution, said that 16 votes are required to convict Diba? 16 votes because ang the kailangan ninyo Constitution para makakonvict nyo yung Because the gusto nyo Constitution i-impeach. requires a vote of 2/3 of the Senate's 24 members. According to the BD, only 23 senators would be voting. Thus, if 7 senators, sinabi niya po to, may pecha po to nung sinabi niya eh. May pangyayari po na 23 lang po yung senador na makakaboto. Okay. Hindi ko lang alam, hindi nakalagay rito kung kailan niya sinabi to. Okay. Siguro ngayon mga insan, unti-unti na yan sila gumagapang. Unti-unti nang ano yan sila nag-iisip ng paraan. Unti-unti na So sinabi niya po to, nung dito siya mga po insan, ay ginigipit, di ba? Yung ibang kaya nga lumilipat sa kanila Kasi unti-unti nilang ginigipit yung tao Dinadamay na yung pamilya. lalagay ko nga win. Naghahanap na yan sila para makabuo sila ng 16 o kaya gusto Hindi nila po umabot niya ng kahit sinabi to 15 lang kasi meron na yung sila naiisip na alam nilang pag ginipit nila ng todo bibigay sa kanila mga insan. Panigurado yan. Bago pa ba yung galawan gano'n naman talaga yung galawan nila. Gipitin mo, kasuhan mo. Di ba? Para mapilitang lumipat sa inyo. Di ba? Dalawa na nga lumipat sa kanila. Nung lumipat, nakita nyo naman mga insan, wala nang kaso. Di ba? Ganun sila kadudumi maglaro. Lupit na mga galawan. So alam mo talaga na itong gobyerno natin papunta na doon sa totoo na siguro yung sinasabi Okay. ng mga ilang eksperto na sindikato na. So may dalawang contrasting Nakakatakot po yung tayo. ating gobyerno Dalawang ngayon. matatalinong tao po ang nagsabi. Ang isa po, ang sinabi niya po, ito po ay isang senador. Sa pinakamatalinong senador ngayon. Sabi po ng senador na pinakamatalino po na nagngangalang Rafi Tulfo. Kapitol. 15 boto lang ang kailangan, hindi 16 para makonvict si BP Sara. Ayan po, ang sabi ng pinakamatalinong senador. Pero ang sabi po ng dating Chief Justice ng Supreme Court at gumawa ng batas, siya po yung isa sa mga nagsulat ng Saligang Batas ng Pilipinas. Sabi niya, 16 ang kinakailangan. Ngayon, dalawang matatalino po yan. Pinakamatalinong senador sa buong mundo. Sa lahat ng panahon. Mas matalino pa kay Salonga. Mas matalino pa kay Recto. Yung Rectong, yung Rectong Hindi, Ralph Recto, Claro M. Recto. Oo. Claro M. Mas Recto. matalino pa kay Tanyata. Sa mag-amang Tanyata, kay Gingona, kay Enrile. Oo. Sabi niya 15. Sino po ang totoo? Lupit, matalino pa sa Sino po abogado. paniniwalaan niyo? Yung pinakamatalinong senador sa buong mundo? Abogado O yung si dating Rafi. Chief Justice Yung talaga yan. ng The Supreme rawest Court man. na si Davide, na siya po yung Dalawa kasi nanguna. ulo ginagamit dyan. Siya po yung Sobrang talino presiding niya, guys. officer kay ERAP impeachment. Aray Siya mo. po ang nagsulat, isa sa mga nagsulat ng 1987 Constitution at naging Chief Justice. Obviously, matalino po yan. Kaya lang, hindi lang ako Justice. sigurado sino mas matalino sa kanya ni Tulfo. Si Tulfo. Obvious, di ba? Kasi parang mas matalino si Tulfo. Oo. Nagduda nga ako Nagduda nga ako bigla kanino po kayo? Kanino kayo maniniwala? Kanino kayo hindi maniniwala? Ay, Paano na po kayo? Ay, Siyempre, maniniwalaan mo si Ako. Rafi Tulfo. ako noon, 16 talaga paniniwala ko kahit sinasabi ni Ako panawagan ko kay Idol Ben pwedeng Tulfo. Huwag ka na rin magbago pumasok po sa politika, sir. Associate Justice lang. Si Davide, Chief Justice. Sobrang idol po kita, sir. Ayoko pong mawala na rin yung paghanga ko sa inyo. Ang Diyan na lang po kayo sa servisyo serbisyong si Davide ganyan, kasama siya sa kaibigan. nagsulat. Huwag po kayo Baka siya magpolitiko. pa nga nagsulat ng 16 na yan Alam ko wala Pero po ang karapatan dahil na pangunahan kayo sa sinabi po ng desisyon niyo. Pero pinakamatalinong senador sa buong mundo. sa akin
lang po. Kasi tingnan yung mga utol nyo, sir. Oh. Nagduda po. Nagbago yung pananaw sa buhay nung 15 naging lang. politiko. Kasi Hindi ko naman sinabi na baka matulad ko sa kanila. Sa akin lang po, kayo ba nalilito? ayoko Sino pong paniniwalaan maging kagaya Si nila Davide kayo. o si Tulfo? Diba? Gusto ko dyan lang kayo nakilala kayo Gusto sa ko maniwala pagiging, yata kay Tulfo. matulungin sa mga nangangailangan, lalo na sa mga ordinaryong tao. Diyan na lang po sana yung gawin nyo. Huwag na po sa politika, sir. Di ba? Tayo naman ang ginawa ng pinayo kay Sir Badong to. Nakamatalinong senator. Unang-una nga mga insan, yung ginawa nga nila kaila doon sa Kongreso, yung pagtanggal nila kay Barsaga, mga insan. Diba? Wala silang respeto sa mga taong bumoto doon kay Barsaga, mga insan. Dahil ba kinakalaban sila? Dahil ba binisto yung mga kagaguhan nila, katarantaduhan nila, kawalang kwenta nila dyan sa Kongreso? Tatanggalin na nila sa pwesto dahil bastos nga daw yung tao. Hindi sila ginagalang. Ang tanong, kagalang-galang ba kayo? 'Di ba? Kung gusto nyo ng pagalang, mauna kayong gumalang. 'Di ba? Yun lang yun eh. Mauna kayo, matuto kayong gumalang at rumespeto bago nyo humbingin yan sa ibang tao. Oh, Senator Rapi, Senator Erwin, ano ba naman ang pinagagawa nyo dyan? Di ba? Ang dami tuloy sobrang dismayado sa inyong magkapatid ngayon. Ang daming humahanga sa inyo nung hindi pa kayo senator. Dahil nilalabanan nyo yung korupsyon, nilalabanan nyo yung masamang ginagawa ng mga tiwaling pulisman yan, politiko o tiwaling tao. Pero ngayon, anong nangyari? Kayo ba yung mismong nagpapakita na tiwali kayo? Diba? Bakit nyo babaliin yung nakasaad sa saligang batas? Dahil lang sa kagustuhan yung i-impeach yung isang tao na alam nyong papahirapan yung mga kurakot na nasa gobyerno pag ito'y naupo sa pwesto. Yung ba yun? Di ba? Masyado nyo pinabali yung batas. At yung unang-una, 24 yung senator. Dahil ba nakakulong si Senator Jinggoy Estrada at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa dahil dyan sa pananakot sa ICC na yan. Ang hirap nga naman kung kaladkarin ka rin. Di ba? Gamitan ka rin ng sandamukal na dahas. Isakay ka sa aeroplano, daling ka sa Daig, Netherlands. Wala nang jurisdiction sa Pilipinas yun. And yet, tinutulungan pa rin ang gobyerno natin. Sinong maniniwala sa inyo na hindi ito parte ng political plot ninyo para sa mga Duterte? Nung dinala na ninyo si PRRD doon sa Daig, Netherlands, sinabi pa mismo ni Remulla, wala na, tapos na. Wala na kaming kaugnayan sa ICC. Tapos ngayon, yan pa rin yung pinambabala ninyo kay Senator kay Senator Bato de la Rosa. At yan din yung binabala ninyo ngayon na dahil hindi siya pumapasok sa Senado, wala daw sweldo. Para mapilitang gipitin. Wala ka ng trabaho, wala ka ng pagkakitaan, maghihirap ka. Yan ang gusto nila eh, gipitin lalo yung tao para mapilitang lumabas doon sa pinagtataguan. Para makuha na siya doon ng mga kidnapper at madala doon sa Daig, Netherlands. Si Jinggoy Estrada, dahil nakakulong, tinanggal na rin nila. Gusto na rin nilang tanggalin bilang senator. Baka nakalimutan nyo yung kaalyado nyo ngayon, si Laila de Lima, nakulong din yan, pero senator pa rin. Diba? Ang turing sa kanya. Huwag niyong tanggalin yung sa konstitusyon, huwag niyong baliin yun. At unang-una, respetuhin nyo yung mga taong bumoto kina Senator Jinggoy Estrada at kay Senator Bato de la Rosa. Milyon yun, mga tao na yun. Milyon-milyon ng mga tao na yun. Diba? Huwag nyo sanang baliwalain yung mga tao na yun dahil lang sa pansarili ninyong kapakanan. Oo, alam ko. Sasabihin nyo, hindi, para sa taong bayan. Huwag nyo kaming lokohin. Hindi yan para sa taong bayan. Para yan sa kapakanan ninyo sa politika. Huwag nyo na kaming linlangin dyan. Huwag nyo laging isasama yung term na taong bayan. Dahil hindi naman majority ng taong bayan gusto yung pinagagawa ninyo.
In fact, majority nga ng taong bayan, kahit hati-hatiin natin, mag-survey ka, maglakad-lakad ka dyan, majority ng taong bayan ang gustong malaman about dyan sa flood control na yan. Di ba? Yan ang gustong malaman dahil malaki ang nakawan dyan. Malaking pera ang involved dyan. Mali-maleta yan. At maraming taong sangkot dyan. Sabi nga ni Senator Marcoleta, pwede mo nang i-Guinness World of Record yan eh. Pinakamalaking korupsyon na nangyari sa isang pamumuno. So kayo mga insan, ano masasabi nyo dito sa tinalakay natin? O kung may komento kayo, reaction o pa-shoutout, ilagay sa ating comment section, babasahin at pupusuan ko yan. Maraming salamat sa inyong panonood mga insan at huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel. Ingat po kayo palagi. Paalam.